Pahayag ito ni Secretary Vince Dizon. Iba ang dating sa akin. Okay. Title, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Para bang, galit ang tao, hinto muna. Pag mawala na yung galit ng tao, pwede na ulit? Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita na ho itong si Vince Dizon na dahil nga ho dito sa budget cut ng, alam nyo na ho, budget cut na naman. Kasi sinabi nga ni Vince Dizon mga ka-update, galit na daw yung Pangulo sa mga pagnanakaw ng mga, alam nyo na kung sino nga ba yung magnanakaw dyan. Kung hindi, sila rin naman. Diba? Ano kaya itong ipinapahiwatig nitong si Vince Dizon mga ka-update? Na porket galit ang Pangulo, ititigil muna daw yung pagnanakaw. Sino po ba yung nagnanakaw dyan? Tanong ko lang ko sa inyo mga ka-reaction update PH. Sino po ba sa tingin nyo yung mga nagnanakaw? Nagpapakita na naman po, nagmamalinis o naghuhugas kamay na naman ho itong si Marcos Jr. Na akala mo talaga mga ka-update, ubod ng puti. Yung akala mo sobrang linis para magsalita ng ganyan. Silang-sila ngayon dinadawit yung pinapangalanan sa korupsyon ngayon. Isipin mo mga ka-update hindi lang ho yung DPWH yung kinat, pati ito. Isisingit na rin ho natin ito mga ka-update kasi yung pagmamahal ni Pangulong Duterte sa mga ating OFWs, yun naman ho ang pagkagigil ni Marcos Jr. Ito, wala naman tayong tutol na si Marcos Jr. nga yung gumawa nitong OWA Lunch. Kung saan mga ka-update, ito kasi makakapag-relax muna yung ating mga OFW dito habang hinihintay ho nila yung kanilang biyahe. Yung kanilang mga sasakyang eroplano. Tapos, kinreate lang ho yan nila, ginawa last year lamang 2024. Tapos ngayon basahin na lang ho natin. OWA Lunch for OFWs may end in 2026 due to budget cuts. Ibig sabihin mga ka-update, ginagamit niya lang din ho itong mga OFWs ni Marcos Jr. para pabangunguhin ang kanyang pangalan. Yung pagmamahal ho ni Pangulong Duterte sa mga yan, kung natatandaan nyo, meron ho dapat magkakaroon ng death penalty do sa ating isang kababayan. Pero napauwi ni Pangulong Duterte. Nailigtas ho niya. Pero ito isipin mo, ginawa mo. Pangako mo yan sa mga OFWs. Kaya galit na galit ho yung mga OFWs dito kay Marcos Jr. Yung matinding korupsyon niya ho sa Pilipinas. Pati ho sila nadadamay, ayan na ho. Diba? Minsan na lang yan mga ka-update, nagre-relax lang yung mga ating kababayan kasi sasabak na naman ho yan sa 3 taon. Minsan nga mga ka-update, mahigit 3 taon or minimum na nga yung 3 taon na nandito ho sila sa kanilang trabaho. Tapos uuwi lang ng 1 buwan, magre-relax. Ayan, yung lunch na yan, malaking tulong na yan. Masaya na ho sila, parang luxury na rin sa ating mga OFWs yan. Isang bayani rin ho yung mga OFWs. Kasi kung hindi ho sila nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas, wala hong makukurakot sila, Alam nyo na kung sino yan, mga hinayupak na yan, mga kapatid. Kaya yung panggigipit ho nila, hindi lang Pilipinas, yung nadadamay, pati ho yung mga OFW yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan na lang ho yung hinihintay na pag-uwi ng mga ating OFWs, yung kahit paano makakapag-relax sila sa isang ganyan. Pero wala ho mga ka-update, gigipitin din nila. Ititigil na ho sa 2026 next year. Diba? Ano pong maaasahan mo sa admin ni Marcos Jr.? Yung 255 billion na ikakat dyan sa DPWH. Ano pong gagawin namin? Magsasaya ho ba kami? Magpa-party-party ho ba kami? Dapat na tinutuunan nyo ng pansin dyan, yung pinsan mong si Martin Romualdez. Diba? Kung sino yung mga kurap, yung mga pinangalanan, hindi yung gagawin yung state witness. Nakakaawa yung taong bayan. Naglulugmok, naghihirap, nagtatrabaho, ibinabayad yung buwis. Anong ginagawa nyo? Binubulsa nyo. Kaya lalo na ngayon, yung mga OFWs, mas lalong mandidiri, manggigigil dito sa admin ni Marcos Jr. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Diba? Hindi lang sa ating mga OFWs kasi marami na ngayon sa ating OFWs mga ka-update, yung nahihiya na ho
pag may nakakausap po silang mga kaibigan nila dyan sa iba't ibang bansa, or pag tinanong ho sila kung taga saang country sila, hindi na ho nila sasabihin yung Pilipinas. Sinasabi na lang ho nila dyan sa Southeast Asia or sa Asia. Bakit ho nila ganyan yung sinasabi nilang ating mga kababayan? Kasi nga ho, kilala na yung ating bansa. Dati kilala bilang it's more fun in the Philippines, alam naman ho natin yan. Yung sobrang sayang country, sobrang sayang bansa. Pero ngayon ho, pinalibutan ho ng corrupt politician. Kaya maraming bansa, maraming foreigner ang nandidiri sa Pilipinas. Yung corrupt, yung krimen, tumaas lahat. Kaya pag natatanong yung ating mga kababayang OFWs kung taga saan sila, hindi na minsan nila binabanggit yung Pilipinas. Sinasabi na lang ho nila sa Southeast Asia. Ganyan ho nila nakakahiya or kinahihiya na ho nila. Hindi katulad nung nanunungkulan si Pangulong Duterte. Pati mga foreigner, mga kapatid, pinagtatanggol. Believe kay Pangulong Duterte. Lalo na dyan sa mga OFWs, mahal na mahal ni Pangulong Duterte. Dahil alam po ni Pangulong Duterte yung malaking impact ng ating mga OFWs, lalo na sa kanilang remittance. Diba? Pinahalagahan ho ni Pangulong Duterte yung mga ating kababayan. Kaya maraming Pilipino, milyong OFWs ang nagmamahal kay Tatay Digong. Kumpara dito kay Marcos Jr. na kinamumuhian ng siguro mga kapatid kung tutuusin up to 90 to 95% ng OFWs kinamumuhian, pinandidrian ito si Marcos Jr. Kaya mga kapatid, irekta na ho natin ito. Huwag na ho natin pahabain pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isa share, isa subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Na ng pagdinig ng Senado tungkol sa 255 billion tapyas sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, iginiit ni Secretary Vince Dizon na ang direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan sa pagbabawas. Sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw dahil mainit tayo sa mata ng tao. Later on na lang. Ano ba yan? Ihinto muna natin yung pagnanakaw. Ang sama ng dating eh. Ayon kay Dizon, layunin ng hakbang na linisin at ayusin muna ang flood control program ng bansa bago maglabas muli ng malaking pundo. Dito tayo magano mamaya. Nung una, bilib na bilib ako dito sa Secretary Vince Dizon na ito. But later on, ito, personal opinion ko lang, ang loyalty niya nasa kay Pangulong Marcos Jr., hindi sa taong bayan. Papaliwanag ko mamaya. Talaga pong, ito ang payag ni Dizon, talaga pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pundong iyan at maayos po ang paggawa ng mga flood control projects, sabi ni Dizon. Ang sabi po ng Pangulo sa akin at sinabi rin niya sa Kongreso, teka muna, stop muna tayo, pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong gagawin. Nilinaw ng kalihim na mayroon pang 15.7 billion na natirang pundo para sa mga foreign assisted flood control projects na pinupundohan ng mga partner tulad ng ADB, World Bank at JICA. Sinabi rin ni Dizon na nakita ng Pangulo ang malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa mga nakaraang taon. Kung kaya't nagdesisyon itong ihinto muna ang paggastos hanggang sa maipatupad ang isang national at properly planned flood control mitigation program. 3 taon na siya, pundo ng flood control. Wala naman palang master plan. Ano ba yan? Sabi ni Dizon, to be quite frank about it, yes. Marami, if not halos, lahat po ng mga iniimbestigahan natin from the past, unang-una, hindi na plano ng tama. Marami sa flood control projects, hindi lang sa hindi nakatulong, sa ilang kaso ay nakasama pa. Okay, yung Etong si Dizon, mga kapatid, kung hindi talaga siya tuta ni Marcos Jr., may sarili naman pong pag-iimbestigahan. Bakit naman hindi niya kalkalin o puntahan niyang
Ilocos. One time lang ho mga kabdik, yung biglaan lang. Para malaman ho natin hindi siya bias. Kasi saan ang lugar ho siya nakatutok. Saan, isipin ho yung Davao, napupuntahan ho nila. But itong Ilocos, dyan lang yan sa norte. Hindi ho niya mapuntahan. Tanong lang mga kabdik, obvious bang nagiging tuta siya? O obvious bang tuta talaga siya ni Marcos Jr.? I-comment nyo naman yan sa ating comment section para mapag-usapan ho natin yung inyong mga opinion mga kabdik. Ito muna natin ang pagnanakaw. Direktiba ng Pangulo. Sa hearing pa lang sa Kamara, nakita na ni Congressman Leandro Libiste na overpriced ang mga nailagay doon sa NEP ng DPWH. Overpriced yan. Kaya itong batang kongresista, siya na ang lumaban sa Kongreso na dapat ibaba kung pwede mga 25% yung cost ng DPWH materials kasi overpriced. Aminado ang lahat, overpriced. Kaya anong nangyari sa Kamara? Inaprubahan pa rin yung overpriced cost estimate sa DPWH project. Approve na. Sabi ni Secretary Vince Dizon, wala daw siyang magagawa. Next year na lang daw ibaba ang cost of materials. Ano ba yun? Alam na nila, aminado na overpriced. Yung mga cat's eye, yung mga nire-reveal ni Mayor Magalong. Instead na yung cat's eye mga kabdik, yan yung kwadrado sa highway, yung mga parang ilaw. Matindi ho yung pangungurap dyan. Sinusulat ho nila kasi mga kabdik na nasa 10 to 14,000 ho ata each. Pero yung totoong presyo daw ho niyan, nireveal ho yan mga kabdik around 1,000 to 3,000 pesos. Kaya makikita mo dyan sa DPWH, matindi nga naman mangurap. Yung mga nireveal ni Mayor Magalong, malaking katotohanan ho yan. Kaya isipin mo, di ba, isa ho yan sa nag-iimbestiga. Umalis na ho siya dyan. Kasi nakita niya ho, nalaman niya na may malalaking isda dyan sa mga iimbestigahan niya. Hindi naman siya hindi natakot mga kabdit. Pero tingin ko, siya ho yung bubungguin o pag-iinitan ni Marcos Jr. pag pinakialaman ho niya yan. Si Marcos Jr. lang naman yung mga kabdit yung gumawa doon sa iimbestigahan niya sana. Kaya ngayon, yung mga pagiging korap na mga ito, nagtutuloy-tuloy ho, mga kapatid. Hanggat wala hong nakukulong sa mga bilyonaryo nagnakaw, wala hong mangyayari. Patuloy pa rin po yung pagnanakaw nila dyan. Hanggat wala hong nananagot, wala. Tuloy-tuloy ho sila sa kanilang pangungurap, pambubulsa ng bayan, sa pera ng taong bayan. Yung ilaw sa gitna ng lansangan, 1,000 lang pesos ang isa. Kaya lang pagdating sa DPWH sa budget, umaabot ng 10,000. Ganun kalala ang overprice ng mga pinapabawasan lang. Ayaw ipagbawas dahil wala daw siyang magagawa. Ngayon, na-approve na yung budget. Tapos saka lang mag-utos ang Pangulo na magbawas. At yung savings daw, approve yung budget Kaya lang magbawas. Saan mapupunta yung savings? Yan na naman tayo magkakatalo. Sabi ng Pangulo, pag yung 255 billion na magbawas pa, approve ng budget. Saan dadalhin? Sabi daw sa social programs. Anong social programs? Nako, ayuda na naman yan. Kaya duda ako nito. Kung gusto nila talagang magtipid, yung hindi malugi ang taong bayan, doon pa lang sa budget, binawas na. Huwag na yung i-approve at itipid na lang later on, then yung natipid, dadalhin sa social programs na pang-ayuda. Kung may matipid, saan ang priority? Dapat sa education. Ito mga kapatid, sa ating opinion lamang, kung hindi ho talaga nila ginigipit itong si BP Sara, sisingit lang ho natin dito.
Kasi itong mga pondo ho nilang na-approve, yung ombudsman, 6 billion na-approve. Lahat to sila mga kabit, yung mga tiwali dyan sa gobyerno. Pag may pinopropose budget to silang billion-billion, aprobado. Si BP Sara mga kabit, sobrang baba na nga lang ho ng kanyang budget. Ginigipit pa ho nila. Kaya makikita ho natin mga kabit, dyan sa HOR, sa Malacanang, nagsasanib puwersa pati nga ho dyan minsan sa, sa Congress, dyan sa Senado. Yung mga majority, matindi ho yung panggigipit, pangiipit nila kay BP Sara. Pero yung mga proyekto nila, yan, katulad ng mga cuts ay, isipin mo 1 billion yung cost, ay 1,000 lang yung cost. Magkano ho nila isinisingil o sinusulat? 10,000 to, magkano ho? 13. Ayan, para eksakto. Ganyan ho kalaking kinikita nila, times 10. Times 10 ho yung binubulsan nila. Pero yung panggigipit nila dito kay BP Sara, mga kapatid, kung pag-initan na lang ho nila, akala mo talaga sila ho yung malinis magtrabaho. Pinapakita ho nila sa social media na lagi ho silang bida. Pero alam ng taong bayan, yung mga nakikinig talaga sa nangyayari sa ating bansa, alam ho nila yung totoong nagtatrabaho, yung totoong nagsiservisyo sa mga Pilipino. Hindi yung malalaking pondo, nagnanakaw lang pala. Di ba? Halatang halata ho yung mga taong nagnanakaw dyan. Yung mga protector ng mga crocodile. Kilala nyo na ho yan. Si One Ball University at si Ping Lacson. Imbis na imbestigahan yung mga sa flood control, sino yung kinigipit nila? Si BP Sara at si Gutesa, pati ho yung mga senador, Senator Bato, Sen Bongo, Sen Joel, yung mga minority ho, pinag-iinitan ho nila. Yan ho yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Ang dami nating backlog sa classrooms. Dapat yun ang unain, hindi yung ayuda. Kaya magpasalamat tayo. Pasalamat ako kay Senator Ping Lacson. At yung iba pang senador. Kasi, yung mga kongresista, ang gusto nila yung flood control projects ng DPWH, doon nila i-realign sa social programs ng DPWH ayuda. Ang sabi ng mga senador, ayaw nila. Ipaglalaban nila. Dapat wala na yung mga ganong klaseng ayuda dahil hindi sigurado kung saan mapunta yung mga ayuda nila. Kaya, I don't know anong mangyari dito sa Hindi ako believe, personal opinion ko lang, hindi ako believe itong ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos na labanan ang korupsyon kasi ayaw nilang tumbukin ang mastermind. Ang ipakita lang nila is may maipakulong ng mga malilit na isda. Kailang ang mastermind, wala na. Safe ka na dyan. Dyan ka lang. Huwag ka nang babalik sa Pilipinas. Para yung isang kasama mo dito, hindi rin madamay. Salamat mga kaibigan sa... Yan, isa pa yan, si Saldi Kurakot, mga abit. Ayaw nga ho nilang pauwiin. Bakit nga ho? Kasi pag kumanta ho yan, wala ho, pare-parehas ho silang sasama niyan. Isasama niya ho sa hukay yung mga kurap na mga hinayupak na yan. Yung ang linis-linis ng tingin mo, hindi mo akalain na kaya ho pala nilang gawin yan. Samantalang tayo, nagtatrabaho tayo ng legal. Nagtatrabaho tayo, nagpapakapawis, nagpapagod ho tayo araw-araw para lamang may pang araw-araw tayo makain. Tapos yung ating sinasahod, kulang na kulang kasi mababa ho yung minimum wage. Pero yung mga kurap na yan, mga hinayupak na yan, pipikit ka lang saglit, takpan lang nila yung mga CCTV nila, nakakakuha na mo ng mga bilyon. Diba? Bilyon na ho, yung nanakaw nila. Tayo naghihirap, pero sila ho, nagpa-party-party. Nagnanakaw. Diba? Nanonood ba sila ng concert o sports activities? Enjoying, sigawan. Yeah! Wow. So ano sa tingin nyo? Anong ginagawa nila? Boxing? Hindi naman ito yung 3-line Manila. Okay. Speaking of 3-line Manila, sa Araneta Coliseum ba yun? Di ba? Klarong-klaro doon, pagpasok nilang mga tao, boo, boo, boo. Ano ba yan? So,
Talaga ba silang maligaya? Sa tingin nyo? O panandali ang ligaya lang yan? Alam nyo kasi ang ligaya, yung joy, happiness, contentment ng tao, hindi po nasusukat sa dami ng pera. Okay, sa taas ng iyong posisyon. To me, ang tunay na kaligayahan o yung the real meaning and purpose of life is nasa Diyos. Pag hindi mo mahanap yung kalooban ng Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng ganap na kaligayahan at contentment sa buhay. And I pity, nakakaawa ang mga tao na mayaman nga sa salapi at ari-arian, kailang wala silang kapayapaan sa buhay. Wala silang kapahingaan. Kaya makikita nyo, maraming mga mayaman na kinikitil ang sarili nilang buhay. Kasi wala silang walang peace of mind. Hindi mo yan mabibili. Yung kapayapaan, katahimikan sa buhay, kaligayahan, yun. May mga tao na sobrang yaman, ang dami namang sakit. Sobrang yaman, mataas ang posisyon, ang dami namang nagagalit sa kanila. Ayoko yung ganyang klase ng buhay. Okay? So, dito sa Pangulo, tuwan-tuwa siya dito sa I don't know kung anong ginagawa. Kaya lang, tingin ko, observation ko lang ito nakakaawa ang kanyang kalagayan. Kasi sa dami ng problema ng bansa na inaatupag niya ngayon. Ano na lang sila una, yung kanyang lumalagapak na satisfaction o approval rating. Naniniwala ko ang dami na nilang in-employ na mga trolls. Marami na ngayon yung mga fake news na mga post. Yung nabasa ko kapon, yung Pepeng Agimat. Yung sabi doon, Mindanao, unti-unti na naging pro-BBM. Meron daw survey, Mindanao survey, September 2025, tumaas daw ng 18% ang approval rating ni PBBM sa Mindanao. Meron ding isang post din. Tumaas daw ng 35% ang approval rating ni PBBM sa Mindanao. Mga ganun lang ang mga post nila ba? Basta mag-post na lang. Survey, kailan wala namang reference kung sino ang nag-conduct ng survey. Remember, ang mga survey groups, merong mga credible, may hindi credible. Kung survey yan ng Pulse Asia, pwede yan. SWS, WR Numero, at saka Publicos Asia. Ito po yung para sa akin, ito yung mga credible survey groups. Meron ding mga survey groups na talagang yun ang ginagawa nila, nagsusurvey sila, kailang alanganin dahil parang bias sa tingin ko. Ano yun? Tangery at saka Okta Research. Itong mga post ng mga loyalists na yan, Pepeng Agimat, para sa bayan, basta ang dami nilang mga account na ganon. Mag-post na lang na gano'n, the best president in the Philippines. Gano'n na lang. Kung ano-ano ang ipinopost para lang mapataas nila ang imahe kuno ng kanilang presidente, ang Marcos Jr. na ito. Kaya lang, pag tignan mo naman yung mga comments, tignan mo yung mga people who reacted, tinatawanan, hindi naniniwala sa mga post. Ganyan na sila ka-desperado ngayon para iangat bumabagsak na credibility ng administrasyong ito. Kaya, ito,
Si Ramon Tulfo, nananawagan na siya sa taong bayan. Tulungan natin ang Pangulo para iangat ang hindi puros negative. Parehas sila ng sinasabi itong si Claire Castro at Ramon Tulfo, nagmamakawa. Tulungan natin ang Pangulo. O wag na yung puros negative kasi ginagawa naman lahat ng Pangulo ang kanyang makakaya. Yes. Kung tutusin mo nga, ang Pangulo, galaw siya ng galaw. Ipinapakita na masipag siya. Kaya lang, halos hindi nararamdaman ng taong bayan yung kanyang kasipagan. Wala lang. To me, personal observation ko lang ito. Ang Pangulo, itong ginagawa niya is just to save his face. Ang kanyang intention is para lang maiangat ang kanyang ratings. Wala talaga yung galing sa puso na iangat ang kalagayan, ang kahirapan ng Pilipino. Wala. Yan, malaking katotohanan ho yan. Mga kapdit, galaw nga ho ng galaw, pero saan nga ho ba napupunta yung ginagawa niya? Wala ho, pansariling interest at ho sa mga kanyang kakumpadre, nagiging bilyonaryo na. At nagiging trilyonaryo pa nga, hindi lang natin alam. Diba? Yung ginagawa ho nilang yan, para ho pansasarili lamang nila. Hindi ho sa Pilipino, kundi para sa kanila. Kaya mga kapdit, magkomento naman ho kayo sa inyong mga naging opinion, reaction dito sa ginagawang pagkakat budget ng ng itong admin ni Marcos sa DPWH na 255 billion sa ayan dyan. Tapos isa pa itong OWA-LANs na yung pagre-relax na lang ng ating mga OFWs, tatanggalan pa ho nila. Kaya mga update, i-react, i-comment nyo lang po ang inyong mga opinion patungkol sa mga bagay na ito. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.